Tiklo sa Alaminos, Pangasinan ang isang Koreanong leader umano ng sindikato sa kanilang bansa. Ang puganteng nag-ooperate din sa Pilipinas, nagpapanggap umanong Pilipino at may hawak na Philippine passport at driver's license. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa kalsadang ito ng Alaminos, Pangasinan, hinarang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang sasakyang ito lulan ang pakay na dayuhan. Nang tanungin ang Koreanong sakay kaugnay sa kanyang kapanganakan, saan ka pinanganak? Pasig po, Pasig, Orambo. Orambo, Pasig. todo giit ang dayuhan na isa siyang Pilipino. Pero pagdating sa police station, Ano pangalan ng nanay mo? Pwede mo masulat? Nanay ko? Nanay mo. Sulat mo. dito na nagkabistuhan. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you. Ayon sa BI, nagpapanggap na Pilipino ang 41 anyos na Koreano na isa umanong big boss ng isang crime group at nag-operate dito sa Pilipinas. Matagal na nating sinusundan from Batangas kasi pag may-ari din siya doon na resort, nasundan natin siya dati doon at lumipat na nga siya dito sa area ng Alaminos. Gumagamit na rin siya ng Filipino na identity. During the arrest nga, nagpresenta siya sa atin ng Philippine passport. May nakuha din tayong driver's license. Malawak umano ang operasyon ng grupo ng dayuhan na pumasok ng bansa bago pa siya naisyuhan ng Interpol Red Notice. Leader siya ng isang voice phishing syndicate sa Korea kung saan kumita ito ng milyon-milyon sa kanilang mga biktima. May mga telemarketer sila, may mga tinatawagan sila na mga biktima nila sa Korea, nagpapanggap sila na empleyado ng mga bangko. Bukod sa kanyang hawak na lisensya, iniimbestigahan din ng Land Transportation Office o LTO ang kanilang natuklasan kaugnay sa puganteng dayuhan. Titingnan din natin yung mga nag-issue kung itong mga opisyal na to ay nandito pa sa LTO o ito yung mga natanggal na. Meron dalawang nakarehistrong sasakyan sa pangalan niya na maaaring ginagamit din niya sa mga kanyang mga kasindikatuhan na ginagawa dito sa bansa natin. Sinisikap pang makuha ng GMA News ang panig ng suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.